Sa mga kapwa ko Pilipino, sana natuto na kayo, sana natauhan na kayo. Sana hindi na kayo nauuto sa mga ayuda, 10,000 ayuda kada pamilya. Putang inang yan. At sana matuto kayong kilalanin yung tao. For example, si Diwata overcook yung balat. Tumakbo. Itong si Diwata kasi na pang-apat na nominado sa Vendors Party List ay naghain ng COC. Ngayon tatanungin ko kayo, para saan ba yung party list? Ha? Anong bang ginagawa ng party list? Ha? Ikaw alam mo ba? Paki-comment nga dyan sa comment section kung anong alam mo tungkol sa party list. Ano bang ginagawa ng putang inang party list na yan? Ha? So after nyo mag-comment dyan sa comment section kung anong pagkakaalam nyo sa party list, kahit puro kalokohan yung pinaglalagay nyo dyan, okay lang yan, babasahin ko yan. Mag-share din ako kung anong pagkakaalam ko dyan sa party list. Yung pagkakaintindi ko naman dyan sa party list, pwede kayo mag-organize or bumuo ng isang organization, okay, na hindi madalas nare-represent sa Congress. For example, vendor party list. Okay? Hindi kasi masyadong napag-uusapan yan doon. Yung mga napapakinggan or nakikita akong party list dati, kagaya sa mga teacher, mga ganyan. May mga party list din para sa OFW, yung para sa mga may hirap, agriculture, magsasaka. Meron pa ngang solo parent, tapos yung FPJ, tapos apat dapat. At sa dami ng mga party list, isa lang po ang pwedeng manalo. Ngayon, kung sino mang party list yung manalo, pwede na silang mag-participate sa legislative process. So, ibig sabihin, pwede na sila mag-propose ng bills, pwede na sila makipag-debate doon sa legislation, pwede na rin silang bumoto sa mga laws. So, meaning, kung anong ginagawa ng isang senador, ay ginagawa din ng isang party list. Ang difference lang, yung senador, nire-represent niya yung buong Pilipinas. Yung party list naman is nire-represent niya lang ang isang sector. So, ano yung mga sector? Yun yung mga example na binigay ko sa inyo kanina, kagaya ng farmer, teacher, OFW, at iba pa. Kagaya nun, yung kay Diwata yung vendors party list. At isa pang difference ng senator at saka ng party list, yung senator po kasi is part ng upper house. Yung party list naman is part ng lower house. At ang sabi ko nga sa inyo kanina, yung party list saka yung senador, pareho silang part ng law making. Ibig sabihin, part sila ng paggawa ng batas. Kung part sila ng paggawa ng batas, ibig sabihin, dapat marunong sila. Una pa lang dapat may basic knowledge na sila about sa batas. At yung basic knowledge na sinasabi ko, yung tinutukoy ko po dito para klaro tayo. Ito yung mga tao na nakapag-aral ng batas. Sila yung mga law graduate or juris doctor. Hindi sila mga bar exam passer, pero nakapag-aral sila ng batas. Yan yung pinaka-standard ko. Yan yung criteria ko kapag pipili ako ng iboboto ko. Lalo na sa mga taong part ng law making. Again, yung party list is part ng law making. At itong si Diwata ay nominated sa vendors party list. Ngayon ang tanong, paano maging nominado or nominee sa isang party list? Una, kailangan maging parte ka nung isang sektor. For example, vendor, kailangan naging vendor ka. For example, teacher, kailangan teacher ka rin syempre. Party list ng OFW, syempre kailangan naging OFW ka. Party list ng farmer, kailangan naging farmer ka rin. So, paano ka magiging nominado? So, yung mga sector na to, nagkakaroon sila ng private nomination. Kumbaga sila lang nag-nominate, di ba? At syempre, kapag ninominate ka nila, kailangan ma-meet mo yung legal requirements. Isa na dyan syempre yung wala kang record. Yung record, halimbawa, record na nakulong ka, ganon. At syempre, kailangan active ka dun sa loob ng isang organization na yon. Kasi kapag hindi ka active, hindi ka nila ino-nominate, di ba? Kasi madalas na nagno-nominate dyan, yung party leader o yung leader dun sa organization na yon. Ngayon, ito yung problema ko dito. Yung mga party list kasi madalas na nakikita lang natin is pangalan ng party list. Hindi natin alam kung sino yung mga nominado. Itong nasa vendors party list, nakilala lang natin yung mga nominado kasi nga sikat si Diwata. Kaya nag-viral. At dito ko lang din nalaman na yung mga nominado, kung sino-sino lang pala. Hindi maalam sa batas. Napanood mo yung interview ni Diwata nung nag-file siya ng COC, di ba? Mukha siyang lang doon. Hindi ko nga alam kung ano natapos ng Diwata, kung anong pinag-aralan na ito. Sa pagkakalam ko lang dito, construction worker to dati. Tapos nang negosyo siya ng pares at doon siya sumikat. At ito yung problema ko sa mga party list. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga nilalaman or bumubuo ng organization na yon. Baka mamaya yung party list na manalo, mga bobo pala yung mga miyembro, yung nominado doon. Putang ina, ano mangyayari? Sayang lang yung pera natin. Tangin na dito pa nga lang sa mga senador na hindi naman nakagraduate ng college, walang alam sa batas, tapos mga nakulong pa dati. Putang ina yan. Dito pa lang sakit na sa ulo Dagdagan pa nitong putang inang party list na putang ina talaga. Tingnan mo naman kung anong kayang gawin ng politics sa isang tao. Itong si Diwata dati, suplado, hindi namamansin. Sinasabihan niya yung tao na
Yung birthday niya, lilipas din yan, ganun. Tapos ngayon, siya na mismo yung lumalapit sa mga tao para magpa-picture. Siya na mismo ang mahawak ng camera para mag-picture. Ganyan ka-plastic yung mga politician. At halata naman na ginagamit lang siya ng vendors party list para maging matunog yung pangalan ng vendors party list. Tingin ko dito kay Diwata, kung sakaling hindi maging effective yung ginawa nila sa vendors party list, hindi sila nanalo, tingin ko sa sunod na election, lalaban ulit to sa local government. At usapang local government, itong si Rosmar, nag-file din ng COC bilang konsihal sa 1st District ng Manila. Ikaw kung sakaling taga Maynila ka, iboboto mo ba itong si Rosmar? Ngayon pakidagdag na rin dyan sa comment section kung ano bang pagkakaintindi mo sa isang trabaho ng isang councilor or konsehal sa 1st District. Huwag mong sasabihin hindi mo alam kung anong trabaho nila. Paano mo sasabihin nagvo-vote wisely ka? Hindi mo alam kung anong trabaho nila kapag binoto mo. Kapag nahalal po sila dyan sa pwesto nila, ang trabaho nila ay hindi pamimigay ng ayuda. Okay? Ang trabaho po nila ay hindi para tumulong sa mahihirap. Hindi sila nandyan para mamigay ng pera sa palad mo. Ngayon, sagutin natin yung tanong na ano pang trabaho ng isang konsehal sa 1st District? Isa sa mga trabaho nila is legislating local ordinance. So yung mga councilor, nagda-draft sila at pinapasa nila yung local law na kailangan ng distrito, kagaya ng health program, education, infrastructure, and public safety. Pag-approve ng budget, yan, nagpa-participate sila sa deliberation ng pag-approve ng budget. Yung pag-approve ng budget, hindi lang yung basta-basta pinipirmahan lang nila, no? Nagde-debate yan sila, pinag-uusapan nila kung i-approve ba yun o hindi. Kasi pera ng mga tao yun eh, hindi nila pera yun. Sila lang yung nag-a-approve. Sila lang yung nagbe-brainstorm doon. Sila lang yung nagba-budget. Kaya kailangan natin ng matatalinong tao doon. Hindi natin kailangan ng tao doon na nanghuhula lang kung i-approve ba yung budget o hindi. At hindi ibig sabihin na in-approve nila yung budget na yun may utang na loob tayo sa kanila. Hindi po ganon. Kaya natin sila binoto at hinalal doon kasi may tiwala tayo sa talino nila na sila yung mas magaling budget nung pera. Kagaya ko, hindi ako magaling mag-budget ng pera. Kaya yung pera ko, binibigay ko sa asawa ko kasi siya yung mas magaling mag-budget ng pera. At kasama din sa trabaho nila na sinusupervise nila or binabantayan nila yung mga local program kung na-execute ba ito ng maayos. At trabaho rin ng mga councilor na alamin yung mga issue at needs do sa local government at sasabihin niya ito sa mga mayor. I mean, sasabihin niya sa mayor, isa lang pala, hindi sa mga at isa pa sa mga trabaho ng mga councilor ay ina-assign sila sa mga specific na committees kagaya ng health, education, infrastructure para dun sila mag-focus. Ngayon ang tanong ko sa iyo, papayag ka ba na yung taong iboboto mo at ihahalal sa pwestong to, sa mga trabahong to, yung pag-aaralan niya pa lang pag-aaralan niya pala kapag nahalal na siya doon. So, tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Putang inang yan. Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Paano kung sabihin kung magiging piloto ako? Pag-aaralan ko muna kung paano paliparan yung aeroplano. Tapos kapag napalipad ko na, saka ko naman pag-aaralan kung paano lumanding. Bahala na si Batman. Kasi si Rosmar na pag-aralan niya na kung paano mangampan niya. Paano mangampan niya? Mamigay ng pera, mamigay ng ayuda, maging mabait sa matatanda, sabihin na mabait kang tao. Kahit bobo ka, basta mabait ka, matulungan ka, siya yung boboto. Parang ganun si Rosmar, alam niya na kung paano papaliparan yung eroplano, pero hindi niya alam kung paano i-landing ng safe yung eroplano. Guys, huwag kayong magpapauto, magpapaloko sa mga ayuda, okay? 10k ayuda kada pamilya, putang ina. Nasaan? Actually, hindi nga pabor or approve sa akin yung bibigyan na lang ng ayuda yung mga tao. Hindi siya pabor sa akin, hindi siya approve. Diba, sinabi ko na sa inyo kung anong trabaho ng isang councilor. Diba? Pati yung trabaho ng senador, sinabi ko rin sa inyo kung ano yung mga trabaho nila. Nabanggit ko ba doon na ang trabaho nila ay mamigay ng ayuda? Wala. Hindi nila trabaho yun. Kung sasabihin niyo naman sa akin na sila naman yung nag-approve na mamigay ng ayuda, sila nag-approve ng budget para distribute yung mga ayuda. Una sa lahat, hindi nila pera yon. Pangalawa, nag-approve lang sila. Sobrang dali lang mag-approve. Kahit ako, pwede ako mag-approve. Nagagets mo ba? Tamad na silang mag-isip ng solusyon, ng ibang solusyon. Tamad na silang mag-isip ng ipapasang batas. Ang nasa isip na lang nila ay mamigay ng ayuda. Dahil kapag namigay sila ng ayuda, iboboto ulit sila sa sunod. Dapat nga yung educational system natin ina-adjust na para tingin ko
yung education natin, parang sobrang late na, hindi na makasabay. Now ganito kasi, kung matututukan sana yung educational system natin at yung matatalinong bata, yung mga inventor, kung matutukan sana sila, malaki yung chance na sa sunod na henerasyon sila yung aangat sa bansang Pilipinas. Ganon din yung mga negosyante. Kung sana matutukan sila, yung mga negosyanteng nag-create ng isang produkto na pwede nating ibenta sa ibang bansa. Kung nakakapag-export tayo ng mas maraming produkto, mas malaking income ng buong Pilipinas. Ang kaso, tamad mag-isip yung mga politician natin. Ang nasa isip lang nila, mamigay ng ayuda para iboto ulit sila. Kung sasabihin nyo naman sa akin na natutulungan nga kami nila na nabibigyan kami ng ayuda, anong tulong ha? Tulong na manatili kayong maging mahirap. So nabigyan ka ng ayuda. Dahil nabigyan ka ng ayuda, sa sunod na election, iboboto mo ulit siya. At kapag nanalo siya, ayun, wala pa rin siyang gagawin. Kasi nga pinag-aaralan niya pa lang kung ano yung trabaho niya. Sobrang bagal ng trabaho niya kasi nga pinag-aaralan niya pa lang yung trabaho niya. Gaano ba siya kabilis matuto? Sobrang bagal kasi bobo siya. Tangina napayag ka, college graduate ka, tapos yung iboboto mo, high school graduate lang. Tangina napayag ka, nagpakapuwet ka gumawa ng thesis at pinagpawisan ka ng husto na i-depend ito. Tapos yung iboboto mo, high school graduate lang. Tangin na payag ka, wala kang krimen, hindi ka magnanakaw, hindi ka sinungaling. Tapos yung iboboto mo, may record na nakulong, tapos sinungaling, tapos nagnanakaw ng kaban ng bayan. Tangin na payag ka, kasi sikat na YouTuber yon, kasi artista yon, kaya nanalo. Pero sa totoong buhay, mas matalino ka sa kanya. Tapos isipin mo yon, attorney ka, tapos i-hired ka nung isang politician kasi high school graduate lang siya. Tanginang yan, no? Isipin mo yon, gagawing training ground kapag naluklok na sila doon sa posisyon nila. Bakit ba hindi kayo marunong kumilala ng mga tao? Bakit umaasa kayo na yung mga information na nakukuha nyo ay galing sa mga political vlogger dyan sa YouTube? And binabayaran lang naman yung mga yan eh. At usapang kasikatan, yung ibang taong sikat, no? Dahil sikat sila, famous, binoboto sila, hindi na kinikilala o inaalam yung background nila, basta sikat, iboboto. Payag ka, iboboto mo yung isang taong drop out sa college tapos mas pinili yung career na magsayaw-sayaw sa mga club. Isipin mo yon, dating sumasayaw-sayaw sa mga club tapos nag-transition sa pagiging political vlogger, tapos ngayon tumatakbo na bilang konsehal. Tangina boy, kapag nasa club ka ngayon, tangina, respetuhin mo yung mga babaeng sumasayaw dyan. Balang araw magiging konsehal mo rin yan. Imagine mo yun, hindi ka nag-drop out ng college, tapos pinursu mo yung pag-aaral, tapos siya nagpapakasarap sa buhay, pasayaw-sayaw sa mga club, tapos ngayon siya yung iboboto mo. Payag ka nun, isa siya sa mag-iisip ng batas para sa local government nyo. Kung mag-iisip ba talaga siya ng batas? Isipin mo yun, isa siya sa mag-a-approve ng budget para dyan sa distrito nyo. Kawawang Pilipinas, hindi pa rin kayo natututo. Yan yung tanong ko sa'yo, ano, papayag ka? Siguro hanggang dito na lang muna yung video ko. Yun lang, peace out. Ay, wait lang pala. Itong taong to, iboboto nyo ba to? Hindi ko alam kung anong educational background na tong taong to, pero ang pagkakalam ko lang, nag-start siya bilang drummer, tapos nag-switch sa pagiging komedyante, nagiging sidekick siya sa mga pelikula para bilang komedyante. At naging host, at noon siya sumikat. Sumikat siya sa may hirap na tao kasi namimigay siya ng pera. Noong 1980s, nag-start siya sa career niya bilang drummer. Kung sakali may maganda siyang educational background, tingin ko kinakalawang na yun kasi 44 years na yung nakalipas. Kung iisipin mo, 1980s up to present, ganyan yung karir niya. Bro, wala akong aasahan sa taong ito. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, yung standard core criteria ko sa pagpili ng iboboto ko, dapat may alam sa batas. Kat basic knowledge lang sa batas. Itong taong to, alam lang na ito mamigay ng pera. Nagkaroon lang naman to ng lakas ng loob na kumandidato bilang senador. Alam mo kung bakit? Simula nung nanalo si Rapi Tulfo, tapos nakita nyo yung trabaho ng Rapi Tulfo na nagpapabibo lang doon. Ganun lang naman yung ginagawa ng Rapi Tulfo. Nagrarant, galit, maglalatag ng banig, matutulog, walkoutan si Bato de la Rosa, sablay na decision na mag-iban yung Kuwait, ipilit yung Magna Carta for CPR kahit sablay. Nung nakita siguro ni Willie Revillame na, putang ina, masikat pa ako dito, mas marami akong taong natulungan kaysa dito kay Rapi Tulfo. Tapos ganyan lang naman pala yung ginagawa niya, makikipag-away lang dyan sa Senado. Putang ina, ABS-CBN nga, inaway ko Kaya ayoko sa mga ganitong tao, yung mga artista. Ayoko sa kanila, alam mo kung bakit? Kasi magaling sila umarte. Napag-workshop itong mga to. Pwede ganitong manipulihin sa pag-a-acting nila.
Tapos ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Tapos itong taong to wala siyang alam sa batas. Kung sakaling manalo to, unang termino nito puro sablay. Kaya ang gagawin niya, mamimigay siya ng pera para sa sunod na botohan, iboto ulit siya. Ngayon tatanungin kita, iboboto mo ba tong taong to na ang alam lang ay mamigay ng pera? Tapos yung trabahong ina-applyan niya ay public servant at tagagawa ng batas. Tandaan mo, public servant. Servant. Hindi to servant. Feeling boss nga ito eh. Tandaan mo, ABS-CBN pa yung tinakot niya na magre-resign siya kapag hindi ginawa yung gusto niya. Tandaan mo, nagtatrabaho siya sa ABS-CBN. Okay? Yung boss niya ay yung may-ari ng ABS-CBN. Siya itong nagtatrabaho, siya yung servant doon sa ABS-CBN, siya pa yung matapang. Kaya hindi ko iboboto yung mga taong hindi pasok sa standard ko, sa criteria ko. Kung kulang yung senador ko, kulang, okay lang kung kulang, pero hindi ko dadagdagan ng mga walang kwentang tao. Party list, hindi rin ako boboto dyan, tangina, pinapera lang yung party list na yan. At kung sakali may politician na pasok sa standard ko, okay naman siyang tao. Ang kaso nga lang, merong isa pang kamag-anak siya na tumatakbo din. Putang ina. Auto na yan. Auto cancel na yan. Tatanggalin ko na agad sa listahan ko yan. Automatic yan. Political dynasty ang gusto ng mga yan. Kahit matalinong tao yan, kahit mabait na tao yan, may dark plan yan, may masamang plano yan. Isa rin yan sa mga ayaw ko. Political dynasty. So yun lang sa video ito. Share ko lang naman kung bakit hindi ako bumuboto ng kompleto. Kasi kung hindi mo nakilala yung ibang tao, wag mo nang iboto. I-blanco mo na lang yan. Alam mo kung bakit nag number 1 senator si Robin Padilla? Ito yung theory ko. Kasi nga yung mga tao, ang iniisip nila, kailangan nilang bumoto ng 12 senator. Yung iba, para makompleto lang yung 12 senator, namimili na lang sila ng tao. At karamihan pinili si Robin Padilla. Ito isipin mo, kahit nasa pinakahuli sa listahan nila si Robin Padilla, paano kung yung 26 million na tao kahit nasa pang last nilang binoto si Robin Padilla, still 26 million pa rin na boto yon. Yung tipong wala na akong mapiling iboboto sige si Robin Padilla na lang, lalagay ko sa huling listahan ko. Ang kaso 26 million na tao, ganun yung ginawa. So yun lang, sure ko lang naman yon. Actually nangyari talaga sa school namin, botohan ng presidente. Sinubukan nila dun sa school president, ang pwede kang bumoto ng dalawang tao. So nangyari, may dalawang naglalaban na hati yung boto nilang dalawa. Pero dun sa isang tumatakbo na hindi masyadong pinapansin, napunta sa kanya yung ibang boto. Kasi nga yung mga estudyante pwedeng bumoto ng dalawa. So ayun, kahit second choice lang siya, hindi siya masyadong pinapansin, siya yung nakakuha ng maraming boto. At kaya siya yung nanalo. Ganun din yung kay Robin Padilla. Kahit pinaka last choice mo na yan, siya last option mo, pero binoto mo pa rin, siya yung magiging number 1 syempre. Kung lahat ng tao ganun yung ginawa. Kaya kung ako sa'yo, i-blanco mo kung dapat i-blanco. Huwag kang bumoto kung sino man dyan, kung hindi mo naman talaga kilala. Pwede mong i-blanco yan. Iparamdam natin sa kanila na hindi nila deserve na manalo. Yun lang sa video ito. Peace out.